umaga po. Kami po ang Bisantuan. Ako po si Jane Formarejo. Ako po si Rainiel Islamo. Ako po si Giancarlo Del Mundo. Ako po si Justin Flores. At ngayon po ay interviewin ko po namin kung paano po ikaw mag-manage sa isang organisasyon. Maaari ko po bang malaman ang inyong pangalan at ang inyong katayuan sa isang organisasyon? Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Kagawad John Clark Tapero Salcedo ng Barangay Ramon Magsaysay. Kasulukuyan akong barangay kagawad dito sa aming barangay. Pang-una pong tanong ay, paano niyo po ilalarawan ang style mo bilang isang leader? Bilang isang dating SK chairperson at ngayon barangay kagawad, nadala ko yung pagiging visionary leader. Gusto ko ay may mataas akong pangarap hindi lang sa aming barangay, maging sa aming bayan. Pangalawang tanong po, ano po ang pinakagusto mo sa trabaho mo? Ang pinakagusto ko sa trabaho, ang puso ko kasi nasa paglilingkod. Aside from being soft-hearted sa mga taong, especially sa mga bata, ang isa sa mga naging proyekto ko kasi ang sa sektor ng edukasyon, mga feeding program, helping the community, at marami pang iba. Pangatlong tanong po ay, ano ang ginagawa ninyo para masaya o magaan ang trabaho po? Marami. Sa katunayan, ang organization namin, mula kapitan hanggang maging kagawad, SK, meron kaming isang strong relationship. Pag may mga problema o proyektong kailangan gampanahin o gampanan sa aming barangay, kung ito man ay may mga deadlines mula sa DILG, hindi namin ito pine-pressure yung aming sarili. Bagkus ay sama-sama, tulong-tulong kami. Kaya nagiging unite yung aming organization. Pang-apat na tanong po, ano pong ugali o asal ng pinaka-importante sa isang workplace at bakit po? Ugali sa isang workplace ay yung marunong kang makibalay. Napaka-importante niyan o ang tawag doon ay public relation. Dapat meron kang public relation sapagkat pag may public relation ka, madali kang makaka-adapt kung anong ugali ng bawat isa. Pang-limang tanong po ay, paano niyo po ini-encourage or pinapalakas ang loob po ng mga kasama niyo sa trabaho? Sa pamamagitan ng pagmamotivate sa kanila na talagang pag may mga deadlines kami, hindi namin pine-pressure ang bawat isa. Binibigyan namin ng motivasyon, positivity na magagampanan o maiibili namin yung tamang deadline pagdating sa trabaho namin. Pang-anim na tanong po ay, paano po kayo nag-uusap o nagbibigay ng informasyon sa isa't isa sa trabaho po? Ang pag-uusap tayo sa barangay, hinihikayat namin na kami 100% ng attendance, lalo na kung may mga concern sa aming barangay. Dapat mayroong suggestion ang bawat isa. At pinagsasama-sama namin yun at yung pinakamaganda at pinakamabuting solusyon, yun lang ang ginagawa. Pang-pitong tanong po ay, ano pong ginagawa nyo kapag may hindi pagkakaintindihan sa team nyo po? Hindi namin pinapatagal yung problema. Dahil sa barangay, dahil kami ang mga nabigyan ng pagkakataong maglingkod, dapat nagsisimula sa aming mga leader yung pagkakaroon ng unity. Kaya dapat, kung may problema man ang bawat isa, kinakausap pa rin natin. Pang-walong tanong po ay, para po sa inyo, dapat po bang kasama ang ibang empleyado sa pagdedesisyon, bakit or bakit hindi po? Ibang empleyado o ibang kagawad. Napaka-importante na kasangkot lahat bilang isang namumuno. Ang presiding namin ang kapitan, kami itong kagawad SK. Napakahalaga ng partisipasyon ng bawat isa upang masolusyonan ng isang problema. Pang-siyam na tanong po ay, ano po ang pinakamahirap na problemang naranasan niyo sa trabaho? Sa aking experience ay yung oras. Time management, napaka-importante nun. Kasi kapag
ikaw ay nasira sa isang oras, lalo na ang kausap mo ay may nakalaan din oras para mahihirapan ng mag-adjust. Kaya pag sa mga meetings, forum, kailangan ahead of time na nila dapat. Panghuli kong tanong ay, ano pong payo ang mabibigay ninyo sa mga estudyanteng gustong magnegosyo o magtrabaho sa isang organisasyon o management? Ang may suggest ko, lalo na sa mga student leader, kapag kayo ay naglilingkod, dapat 100% yung puso na sa paglilingkod. Dahil kung wala kayong puso sa inyong ginagawa, hindi rin magiging successful yung hangat. Yun lang.